Unleaded po. Premium lang po. Unleaded po kuya. Full tank. Kuya, baka madami may... Morning everyone. So nandito tayo ngayon sa Villasis, no? Okay guys, so i-voice over ko na lang kasi hindi nyo ako masyado naririnig dyan dahil sa ingay ng mga sasakyan na dumadaan. Pero nag-intro lang ako dyan na pupunta tayo ng San Juan, La Union at nandyan tayo ngayon sa Villasis, Pangasinan. So hi guys. So nandito pa rin tayo ngayon sa Villasis. Ang next town or municipality or town na susunod dito sa Villasis is yung Urdaneta City. So after Urdaneta City, then Binalonan, then after Binalonan ata is Pozorobio na, then Pozorobio Season, then Season to Rosario, La Union na. So yun yung mga dadaanan nating mga bayan. By the way guys, nakita nyo naman sa intro, kanina no, sa simula ng video na full tank tayo ngayon. So tingnan natin no, kung kaya ng full tank yung balikan from Pangasinan to La Union, vice versa. Ang lamig. Nakasuot pa rin ako ng reflector ba tawag doon. Nakasuot pa rin tayo ng reflector kahit 6 AM na. Actually yung reflector na yan is hanggang 5 AM lang ata na pwedeng suotin. At ang pagkakaalam ko din is dito lang sa Pangasinan pinapatupad to, no? Sa ibang province parang wala namang ganito eh. Yun ang pagkakaalam ko, no? Na itong reflector na to, yung pagsusot ng reflector from 6 PM ata, from 6 PM to 5 AM is dito lang siya sa Pangasinan. Comment nyo nga dyan guys kung sa probinsya nyo rin mayroon ding requirement ng pagsusot ng reflector kapag gabi. Sana okay lang tong one day trip natin, no? As in balikan lang tayo, hindi tayo mag-i-stay dun sa San Juan, La Union eh. So sana maging okay tong biyahe na to. Sana hindi tayo mapagod ng grabe kasi nga balikan eh. Actually guys, first time nating pupunta sa San Juan, La Union ng nakamotor. Usually kasi pag pupunta tayo doon is by bus, ganyan. Sumasakay tayo ng bus. Pero this time nakamotor tayo. At first time din nating mag-isa papunta doon. Eh nakikita nyo ba yung mga mountains na yon? Ang ganda, no? Mga bulubudlukin na yon. Hindi ko alam if sa Cordillera na yon. Pero maganda. By the way, itong San Juan trip natin ngayon is parang pangalawang long drive ko na. Kasi yung first time long drive ko was last year. Tapos sa Tarlac City naman yon. So pumunta tayo ng Monasterio de Tarlac. Wala pa akong GoPro camera nun eh. So hindi pala GoPro to ang ginagamit ko. Osmo Action 5 Pro. So wala pa tayong camera na ginamit nun eh para sana i-video yung long drive natin. Pero since meron na tayo ngayon Osmo Action 5 Pro is pwede na mag long drive pwede na nating ma-document yung mga long drive natin. I think nasa Binalonan tama, parang Binalonan na tayo.
Parang nasa town proper na tayo ng Binalonan. Kasi ito yung parang intersection ata nila eh. No? So, tama, dito tayo sa Binalonan kasi nakita ko yung police mobile nakalagay Binalonan PS Pangasinan PPO. So sabi ni Google Maps, no, 1 hour and 52 minutes pa yung lalakbayin natin papunta sa The Mansion. So tignan natin kung 1 hour and 52 minutes talaga yung biyahe. So 6:38, no? So tandaan nyo yan, guys. So tara na ulit. I think nasa Pusurobio na ako, no? Ayun, Pusurobio na talaga ako. So after Pusurobio, Season, and then Rosario, La Union na. So pinakahuling bayan ng Pangasinan is Season. So sa Season, I think bulubundukin siya. So makita mo talaga yung mga bundok-bundok sa gilid-gilid, ganyan. Marami din atang puntahan or mga tourist destination din sa Season. So sana mapuntahan natin siya in the future. Goal natin na makarating doon sa The Mansion ng 8 AM ganyan. Kasi opening nun, yung oras ng pag-open ng mansion na yon is 8 AM. So Saturday pa man din ngayon, expect mo na marami ding pupunta doon. And gusto ko kasi is konti lang yung tao para makapag picture tayo ng maayos doon, no? Kasi maganda yung view, nakikita ko sa mga videos online, sa mga pictures, ganyan. Maganda yung view kasi overlooking yung dagat doon. Kaya yun yung unang nating pupuntahan. Ayun, so medyo pataas, pababa na yung mga daanan. So I think nasa Season na tayo, no? Ang ganda ng weather ngayon, guys. Sana hindi umulan para ma-enjoy natin yung long drive natin. You know, so kita mo na yung mga bulubundukin doon eh. Tapos tong mga famous na mga kainan dito, kapag galing kang Metro Manila, ganyan, or galing kang NCR, tapos pupunta ka dito sa North, sa La Union, ganyan, usually kasi dito sila nag-stop over sa Season Pangasinan. So kita mo yung mga bus dyan, naka-stop over sa mga kainan. So yun, magpapahinga yung mga yun eh. Season na nga kasi sa mga daanan na mga ganito. Oh, may cemetery sa taas. Ayan, meron na tayong mga statue ng mga ganito eh. Superman, Spider-Man, mga Marvels. So parang end na yon ng Season Pangasinan kapag nakita mo yung mga ganon. So yun na.
La Union na guys. Ang bilis. Welcome to La Union. Wow. Rosario, La Union. And then magle-left ba tayo? Tama ba tong daanan natin? Pangit ng daanan ha. Tama ba tong dinadaanan ko? Kasi usually, doon ako talaga sa main highway. Siguro, mas mabilis. Siguro to. Na daan papunta doon. Lubak-lubak eh. Mabuti nga hindi siya maputik. Bakit naman ng daanan? Kung saan na ako pinupunta ni Google ah. Pero meron ako napanood na isang motovlog din. Parang dito din ata sila dumaan eh. So, mukhang tama naman yung daanan ko. Let's trust Google Maps. Wow, maganda din. Okay, and then left. Saan ba? Ito ba yun? Makurbada tong daan na to ya. So malapit pa lang tayo, malapit na tayo sa Santo Tomas, La Union. May malapit na Jollibee daw in 500 meters. So siguro mag-light breakfast tayo doon bago natin ituloy ang biyahe. So hindi na counted yung yung sinabi na Google na yung biyahe is 1 hour and 50 minutes ba yun, yung sabi niya. Kasi mag-breakfast tayo eh, mag-stop over tayo. Ayun, Santo Tomas na pala guys. Bayan na ng Santo Tomas. Ayun, meron ding McDo. I think magma-McDo na lang tayo. Ayan, so magla-light breakfast lang tayo guys. So malapit na tayo sa Agoo, La Union. 8 AM na pero medyo malamig pa rin yung simoy ng hangin. Which is good thing naman, no? And ang pangit ng mga daan dito ah. Pero sabi ni Google Maps 1 hour and 4 minutes na lang. Ayun, nakikita na natin yung arko ng Agoo, La Union. Ang ganda ng bulubundukin dito oh. Agoo 1978. I think taga dito yung mga nakasama ko dati
hiking sa Mount Pulag. Shout out to Kuya and ate, nakalimutan ko na yung pangalan. Pero alam nila ang sila yung tinutukoy ko nun. So shout out sa kanila. Thank you sa pagpapasakay sa akin nun ng sasakyan nyo. Kasi nung pababa na kami ng Baguio, wala akong masakyan nun eh. From Baguio to Pangasinan. And since meron silang car, nag-offer na sila na pasakay na ko hanggang dun sa Agoo La Union. Doon na lang ako maghintay ng bus. So, thankful ako sa kanila. So, salamat ate kuya. Malapit na tayo sa beach. I think may beach na rin dito sa Agoo La Union eh. I think meron na rin. Pero hindi nga lang siya ganun kasikat kesa sa beach doon sa San Juan La Union or sa San Fernando La Union. Kasi may beach din sa San Fernando eh. So after San Fernando, San Juan La Union na. Medyo bumabagal na tayo ngayon kasi dumarami na yung mga sasakyan. Kaya medyo matraffic na din. Medyo may traffic na. Ayun, so dito ako binaba nun eh, ni Kuya George. Yun, George pangalan ni Kuya. Yung kasama ko dati nag-hiking, dito ako binaba kasi tapat yun ng simbahan eh. At ito yung simbahan na yun eh. In fairness dito sa Agoo La Union ha, medyo maganda-ganda yung daanan. Smooth lang, ganyan. Walang masyadong lubak-lubak. Ganda mag-drive kapag mga ganitong maayos eh. Maayos yung daan. Kasi parang mas mabilis kang makakapunta sa destination mo kapag mga ganito yung mga daan. Kapag maayos. I think nasa Aringay La Union na kami. Na tayo pala. I think nasa Aringay La Union na tayo guys. Oh. Sabi sa likod ng van na yan, oh, retired babaero. Actually, hindi ko na alam kung, ayun, nasa Caba na pala. Caba or Caba? Nasa Caba, La Union na tayo, guys. And I think Caba, and then Bawang, and then San Fernando City, and then San Juan. Yun na. Dito kasi sa Google Maps ko, hindi ko na nakikita. Kasi nasobrahan na dun sa screen yung map. Hindi ko na nakikita kung saan ako banda mismo kasi dun sa screen, tapos na yan, nadaanan ko na lahat lang yan. Yung mga cemetery dito sa La Union, mostly, well, di ko alam kung lahat, pero yung mga nadaanan kong mga cemetery, parang lahat is pataas, no, sila. Siguro dahil pataas kasi mataas kasi tong lugar na to. So, yun. Welcome to Bawang La Union. Siguro maraming bawang dito sa Bawang La Union. Parang doon nang galing yung pangalan niyang bawang eh, no? Sa bawang. Bawang is garlic. So siguro supplier ito ng bawang sa Pilipinas. Or marami yung mga nagtatanim ng bawang dito sa Bawang La Union. Ayun, may nakikita na akong mga dagat dun, oh. Dun. Naalala ko dati, way back 2019 ba yun or 2020? Kasi nag-a-apply din ako ng mga jobs dito nun eh. Wala lang, naisip ko lang. Naalala ko lang. Grabe nun naglalakad talaga ako kasi malapit-lapit na dito yung mga government agencies dito sa San Fernando City. Kaya nilalakad-lakad ko na lang magbibigay ng mga
application form, ganyan, mga documents. Naalala ko lang yung dati talaga. At grabe rin talaga pinagdaanan ko dati. And pandemic era pa yun nun. Kaya extra challenging yung mga pinagdaanan ko dito sa San Fernando City. Dito sa Google Maps makikita nyo na sa gilid natin, sa left side natin, dagat na yon, no? Dagat na yon. So, pero hindi pa kasi ito yung destination natin eh. Sa San Juan kasi talaga tayo magdadagat. So, bibisitahan din natin yung mismong beach sa San Juan, La Union. Pero hindi tayo maliligo doon kasi wala tayong dalang damit eh. Siguro tatampisaw lang tayo doon, ganyan, saglit. Pero maliligo hindi. Kasi wala tayong dalang damit. Tsaka hindi talaga tayo mag-stay for a night doon sa San Juan, La Union. Sabi ko nga, balikan lang talaga tayo dito. And ang sarap talaga magmotor, alam niyo yun. Tapos maglo-long drive ka. Sarap sa feeling. Yung tipong makakapunta ka sa mga lugar na gusto mo. Tapos nang mabilis kasi nga nakamotor ka eh. Kesa sa mga nakakotse, alam mo yun, kapag medyo heavy traffic, ganyan, syempre mas mabagal na yung mga naka four wheels, no, mga naka sasakyan. Pero kapag ikaw na nakamotor, pwede ka sumingit-singit eh. At kaya mas mabilis ka nakakapunta sa ingay naman ni kuya. So mas mabilis ka nakakapunta sa mga lugar na pupuntahan mo. Pero syempre okay din naman. Okay rin naman na naka four wheels, no? Kasi kung gusto mong isama yung family mo, ganyan, sa mga gusto mong puntahan, yun. So sana pala rin tayo sa life. Soon, no? Soon makaka four wheels din tayo. Pero sa ngayon, two wheels na lang muna. Yan. Okay pa rin naman ang two wheels. So ito pala yung Ilocos Training ITRMC Hospital dito sa San Fernando. I think dito tayo. Dito tayo pinunta ni Google Maps eh. Sana tama, no? Tama naman siguro. Yun. Okay. Guys, naalala ko, ito na pala yung government offices dito, mga magkakalapit na mga agencies. Naalala ko dito talaga, nagsisend ako ng mga, or nagsasubmit ako ng mga application forms dito. Tapos nilalakad ko lang talaga kasi nga mas magkakalapit lang naman sila. Naalala ko to kasi naka-jeep din ako minsan. So parang dalawang beses ako pumunta dito sa San Fernando City, La Union para mag-submit ng application forms ko sa mga in-applyan ko way back 2019 ata yun or 2020. And I think dito sa daan na to, parang dito sa right side na to is yung DAR, Department of Agrarian Reform. I think dito siya eh. Tingnan natin kung tama pa, kung naaalala ko pa talaga. Kasi nag-submit din ako ng application form ko noon eh, sa Department of Agrarian Reform. Ito pala yung SM City La Union. Okay. Ito yung first SM City, SM Mall sa buong Ilocos Region, buong Region 1.
I mean, La Union pala. Ito yung pinakaunang SM ng La Union. Kasi yung pinakaunang SM ng... Ito pala, dito pala yung DAR. Ayun, kita nyo ba? Basta dito sa part na to, doon ako nag-apply noon sa Department of Agrarian Reform. Anyway, yung first SM sa buong Ilocos region ay sa Rosales, dun sa hometown ko sa Pangasinan. And then SM Urdaneta ata. Pero not sure, no. Pero yung ang alam ko pinakaunang SM sa buong Ilocos region ay ang Rosales. Yun yung pagkakaalam ko, guys. Dito pala yung ATV rental. Sa mga gusto mag-ATV, dito pala yung area na to. Parang gusto ko siyang i-try, pero I think hindi dapat siya dito. I mean, ayoko dito siya i-try. Marami pa namang mga lugar sa Pilipinas na nag-o-offer ng ATV eh. So, yun, siguro mas okay sa ibang lugar. Pero baka mas okay din dito. Hindi natin alam. Actually guys, naka 3 hours na tayong nagbabiyahe. So sabi ni Google kanina mga 2 hours and 50 minutes lang ata. Pero ngayon nakaka 3 hours na tayo eh. So depende talaga yun, no, sa takbo mo, kung mabilis ka ba or mabagal. Kumbaga parang estimate lang yung binibigay sa atin ni Google Maps. Nasa atin pa rin talaga. Parang may carnival naman dito. Ayun. Ayun, San Juan na tayo, guys. Welcome to San Juan. Woohoo! Ayun, oh, San Juan. Hi guys. So, dito na tayo sa San Juan, La Union, no? Pero hindi pa tayo talaga mismo dun sa destination natin. Dito pa lang tayo ngayon. Kasi nalobat yung camera ko, no? So, pinalitan ko lang ng battery. Kaya, pero nandito tayo sa La Union, sa town na to, no? So, pinalitan ko lang tong battery nung Osmo Action 5 Pro ko. Kasi nalobat siya. And, tara na ulit. Punta na tayo sa The Mansion. Yun yung first destination natin ngayon. Guys, I think malapit na tayo sa destination natin. Nakikita nyo ba yun nandun sa taas na yun? Doon tayo pupunta, guys. I think yun na yung The Mansion. The Mansion Estate ba yung pangalan nun? Pero I think doon na yun. Oh. So, yun na. Yun na yung paahon eh. Ayun, nakikita nyo ba yun sa taas? Yun. Yan. Tapos overlooking ng dagat na yan. Yan. So, tara na. Medyo natakot ako kasi paahon ito, guys. So, kapag nakita nyo din na yung mga ganitong mga paso-paso, ganyan, yun na yun. Ayun na. So, Mansion Estates. Takot ako, guys. Wait lang, kuya. Yes, sir, good morning. Morning po. Sir, parking fee lang po ito, sir, ha? Pag nag-copy po kayo, sir, present lang po itong ticket sa cashier para matatakan. Once na may tatakan, sir, automatic 50 pesos na lang po yung sisilin sa parking fee upon exit. Okay po. Thank you. Thank you din po. Wala akong kasalubong dyan, kuya. Wala na po, sir.
Nakakatakot. Salamat po. Steep road, use low gear. Ayun guys. Ang taas, grabe. Puta. Sorry. Morning. Oh, putang. Oh. Dito ba yun? Yun, Mansion Estates. Okay. Init. So hi guys. Messy hair. Wait lang. Ayun, so kararating lang natin ngayon dito sa the Mansion Estates. Yan, look at this view guys. Yan. Tapos dun banda yung beach. Ganda no? Ganda. Meron silang fountain dito. And then yung house na yan. The Mansion Estates. Pwede po pumunta dito, sir? Ay, hindi pwede sa taas. Saan yung pwedeng pumunta sa taas? Ay, kunin pala natin yung ticket, guys. Kasi, balak din nating magkape kasi dito. So, yung parking fee nila is 100 pesos. So, yung parking fee nila is 100 pesos. Pero kapag bumili ka ng coffee dito, magiging 50 pesos na lang yung parking fee mo. So, ito, ipipresent mo yung resibo ng parking fee. Tapos, tatatakan sa coffee shop. Tapos, pagbaba mo, babayaran mo na lang is 50 pesos. Ganda din dito, guys. Ganda talaga ng house na yun, no? I wonder kung kanino yung house na yan. Or yung mansion na yan. Tapos dito ata yung coffee shop nila. Morning. Dito ba yung ano? Famous? Thank you. Dito pala yung view deck. Guys, ang ganda oh. Wait lang, try natin siyang i-zoom. Pero hindi ka siya kasi gaano ma-zoom eh. Yan. Pero pangit na yung quality. Kaya hanggang 1 lang tayo, ganyan. Ito naman yung problema sa nagtag dito sa Osmo Action 5 Pro kasi wala silang tag dito parang zoom na malapitan. Hindi siya ganun. Hindi pwede. Pero okay na rin, no? Pero yung view guys, oh, ang ganda. Ba? Yan na yun, dagat na yan. Diba? Wait lang, video pa natin. Tapos dito yung coffee shop nila. Guys, ang ganda ng view. No? Tapos imagine yun, kita mo doon yung daanan yun, yung daanan na doon. Tapos aakyatin mo yan, yung steep road na yan. Tapos yan, tapos dito, hanggang doon. Grabe no, taas. Pero kayang-kaya ng motor. Kayang-kaya ng motor guys. Yung NMAX ko, kayang-kaya yon. Ganda guys.
Okay na. Thank you, Mama. Yes, sir. No worries. Hi everyone. So nandito tayo ngayon sa coffee shop dito sa The Mansion Estate. And sabi ko nga kanina para maging 50% off yung parking fee mo, which is 100, kailangan mo mag-order dito. So, magiging 50 pesos na lang yung parking fee mo. Kailangan mo mag-order dito sa La Fora coffee shop ata to. Ito ata yung name ng coffee shop is La Fora dito sa Mansion Estates. So, ito nag-order lang tayo ng latte. Ito. Which is worth 195. And yun na. Okay na yan. Dito tayo magstay for a while muna bago tayo pumunta dun sa beach mismo sa San Juan. Kasi dun na tayo magla-lunch eh. So dito tayo magpapahinga ng kaunti. Dito naman guys sa coffee shop nila, yung pinakamahal na kape is 240 na. So from 150 naglalaro yung price ng coffee nila dito from 150 to 240. At yung price ng kape natin ngayon, which is a latte, is 195. Kaya sabi ko kanina dun sa sa simula ng vlog, kaya ako inuna ito. Kasi kung mamaya ko pa siya pinuntahan, marami na sigurong mga tao. And usually yung mga pumupunta ditong mga tao is usually pumunta sila dito mga hapon na ganyan kapag may sunset na. Pero ako kasi ngayong umaga na, para hindi siya ganun kainit, tsaka para konti lang yung tao na nandito. So, kakunti lang naman yung mga tao na nandito. Alright guys, so paalis na tayo ngayon ng The Mansion Estates. Ayan, paalis na tayo. And meron pang artista doon kanina, si Jake Ejercito guys. Kilala niya siya. Si Jake Ejercito. So, kaalis lang din nila. So, after natin pala dito guys, is pupunta na tayo sa beach mismo. No? Sa San Juan Beach mismo. Doon na tayo magla-lunch. Magla-lunch. Doon na tayo kakain. And then after nun, uwi na tayo. Pababa ko ang motor. Thank you po. Let's go. Ito na. Parang ito yung mas takot yung pababa, no? Kasi baka mamaya dire-diretso ka dyan eh. Pero preno-preno lang. Preno-preno lang tayo para hindi tayo mapadaus-dus. Yan. Medyo nakakatakot lang. Thank you po. Preno-preno lang tayo guys. Nakakatakot, grabe. Oh. Basta preno-preno lang.
Yung iba sinasabi nila engine something, parang kang gagawin sa engine para kapag bababa ka, yun yung gagawin mo, no? Pero yung sa akin, puro ano lang. Puro... Salamat po! Puro ano lang tayo guys. Puro preno-preno lang. Tapos imagine mo, no? Pagka daus-dos mo dito, highway yan. Mabangga ka, di ba? So, ingat-ingat lang talaga. Go to Clean Beach. Kanina guys, di ba nandun nga si Jake Ejercito, kasama niya yung anak niya, yung sikat din na anak niya. And then ang puputi nila ang puti nila. Tapos si Jake Ejercito guys is hindi naman pala siya ganun katangkaran, no? Do para sa akin ha. Tapos maputi, sobrang puti niya. Nahiya lang ako mag-picture kanina eh. Kasi syempre alam mo na, privacy nila yon with his family, ganyan. So respect na lang natin, no, yung privacy nila. Dito tayo nang galing kanina eh. So dito naman tayo ngayon, diretso. Okay. 1 minute na lang naman na daw eh. So saan banda dito? Yung Clean Beach. Clean Beach. Ah, ayun. Clean Beach. Yun. So hi everyone ulit. So nandito na tayo sa Clean Beach. Hindi ko alam kung medyo naririnig nyo ako ngayon dyan kasi may tugtog sa likod natin ngayon. May background music, no? Pero sana naririnig nyo pa rin ako kasi meron naman tayong mic. So yun, binigyan tayo upon entering dito sa Clean Beach restaurant. Meron na rin silang yung menu dito sa ibibigay nilang board na to. I-scan nyo lang siya, then makikita nyo na yung menu. And then meron siyang papel at saka pencil na kung saan isusulat nyo dito yung order nyo. And then ikaw mismo yung pupunta dun sa counter para ibigay yung order mo. And then dun mo na rin babayaran. So hindi ka pwedeng magtawag dito ng waiter para kunin yung order mo. So ikaw mismo yung pupunta dun sa counter kung saan ka mag-order. So nakapag-order na tayo guys. And hinihintay na lang natin yung order natin. Tutunog naman tong pager nila eh. So kapag tumunog to, ready na to claim or pick up yung order mo dun sa counter. After ages, meron na tayong lunch. So yung lunch ulit natin is chicken salad. And then meron tayong lemon. Let's eat na guys. Dahil malayo-layo pa yung lalakbayin natin. Tikman na natin tong juice. Yun pala yung famous na kabsat guys. Marami rin mga customers dun. Grabe, ang init. Ito yung sa harapan ng Clean Beach. Ayan. Sabi ko kanina, magtatampisaw lang ako ngayon.
Pero parang ayoko na. Wag na lang, lapit na lang tayo sa lapit na lang tayo dito sa beach. Sobrang init. Alam nyo guys, yung mas dinadayo dito sa San Juan is yung mga nightlife, ganun. More than the beach, it's actually the nightlife. Meron din pala silang binibentang mga sleepers, mga souvenirs, ganyan. Kapag wala kang damit na beach, pang beach, pag pumunta ka dito, meron sila. Tapos tote bag. Tapos mga wallet to. Mga t-shirt. 850 yung t-shirt. Shorts na. Stickers. Parang keychain ba to? Ang cute naman nito. Parang sobrang napaka-island, no? Kasi din mga ganito. Wala, indoor. Tapos, meron din silang mga lotions, ganyan, if nakalimutan nyo. Meron din sila dito, mga ref magnets. Ang layo naman ng parkingan sa entrance ng SM. Okay. Layo naman. So ayun guys, no. Bumili lang ako sa Ace Hardware dito sa SM City La Union or SM La Union. Then mabilis lang ako bumili, then uwi na tayo ngayon. So yun, let's go na ulit guys. Pauwi na tayo guys. Parang gusto kong mag grape picking dito sa La Union. Total medyo maaga pa naman. Hanap lang ako ng mga nag-o-offer ng grape picking. Magkano isang grape niyo kuya? Isang kilong grapes. Isang kilong grapes magkano? 350 boss. 350? San banda yung yan? San banda? Punta ka boss? Pero san banda yan? Doon ba boss? Yan, ka na boss. Gusto mo muna boss. Hindi na. Ganda boss. Nag-accept ba kayo ng Gcash doon? O, pili boss. Pwede? Tara boss. Try mo yung mga boss. Sige nga, try ko nga. Liblib pala tong grapes picking guys. Itong mga nasa gilid-gilid dito, grapes kaya to. Oo, may guava din naman. Grabing siksik naman tong daanan dito. Ang layo nitong daanan na to sa main road. Iwan na yung pan. Sumasim pala ko kundi sir, baka di mo bakain to. Tema mo sir, baka try mo isa lang sir. Ito. Sir. Baka di mo magustuhan sir nung matry mo yan sir. Sige. Oo. Isa lang kuya, Sir. isa lang. Yung naglalat sir, baka maasim talaga to sir. Okay. Na sir, maasim talaga na. Asim. Oo. Kahit ganyan na yung kulay, maasim pa rin. Dagdag mo sir na matamis to sir. Baka kahit tanggal yung asim yung pan. Okay. Sabi ni kuya, iba daw yung may-ari nitong grape farm na to. Ang alam ko naman, ikaw naman mismo yung magpipick ng grapes. So meron na palang na-pick na grapes. Babayad ka na lang ng 350. Ayan, so itong mga ganito, hindi pa yan hinog. Of course, kulay green sila, no? Napaka-spontaneous nitong trip na to. Wala lang, naisip ko lang, hindi talaga siya kasama sa itinerary.
Etong mga ganitong kulay guys, hindi kasi siya makita masyado, madilim. Okay, yung mga ganitong kulay guys, kahit sabihin mong may pagka-red na siya, ang asim pa rin niya guys. Promise. Ito lang ba yung grape picking sa La Union? Kung gusto niyo pumunta, maasim. I mean, ito lang ba yung farm, sir? O sir, ito na lang yung nakabukas. Sa buong La Union? Ito lang. Bakit ito lang? Akala ko Kasi ba? nabagyo yung kan. Diba? Yan o, wala nang bunga o. Wala niyan. Ano din doon? Tignan mo, sa kabila wala. Ito, sa kabila. Bukas yung lahat. Tuwing ano ba to kuya? Tuwing kailan ba nag-harvest kayo? Baka kakasa. Kalampas ng isang... Ilang beses kayo nag-harvest? Pag ganun, Ilang beses kayo nag-harvest sir ng ano? Ng isang taon sa isang taon? Ilang beses? basta, isang Ay, 3 lang. pagkarpas. So, kailan pa hinarvest yung mga nandyan? Kailan pa yung inharvest? Ay, sa bukas lang yun. Kasi o. Try mo sir, baka matikman mo pa sir. Sir, yung mga juice namin sir. Ito yung may dalawang juice sir. Ito yung grape sir, yung unang tikman mo sir. Ito yung blueberry. Yan. Magkano lahat to? 200 siya kami sir. 200 isa. Ay, ito sir, 300 ito. May alak. Ay, alak siya. Ito ba yung pinainom mo sa akin ko kanina? Yan guys. May grapes na tayo and blueberry juice. Pasalubong daw. Let's go. Let's go back to highway. So sabi ni Kuya dito daw sa right side. So guys, dito ko na i-stop tong pag-vlog natin. Dito pa rin tayo sa La Union. Hindi ko alam kung saan banda na to. Siguro Bawang, La Union. Pero dito ko na nga i-stop tong vlog natin ngayon. Enjoyin nyo na lang yung pag-vlog ko pa uwi at sana mas marami pa tayong mapuntahan, no? Sana makapunta tayo sa Baguio. So, yun lang guys. Salamat sa panood and see you in the next one. Bye-bye!